So, maraming tao ang magaling humingi sa Diyos, pero kakaunti ang marunong magbalik. Madaling mangako sa Diyos kapag tayo ay nasa problema. Madaling mangako sa Diyos kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. Pero ang tunay na karakter ay nasusukat kapag nakuha mo na yung hiling mo. Pag nakuha mo na ba yung hiling mo, kaya mo pa bang ibalik yung sinabi mo kay Lord? Kasi madalas naman tayo pag nananalangin, tanong ko lang, pag nananalangin ba tayo, may pangako ba tayo sa Panginoon? Kasi dati, hindi pa ako mananampalataya dati. Magaling ako niyan. Magaling ako manghingi kay Lord. Kasi ang alam ko si Lord is parang, sabi nga nila, akala ko dati genie. No? So, parang, nag-ano ako kay Lord dati, Lord, bigyan mo ako ng ganito, maging mabait na ako. Ganun. Minsan, dati ganun ako. Pero, sana gayahin natin yung prayer ni Hannah na pag nangako ka, kailangan mong tuparin. So ang title ko is dyan is yung pagbibigay ng pinakamainam na regalo. Anong pinakamainam? Pinakamaganda. Saan ba ang ano nito? Pababa. Yon. Yun, tayo po'y tumayo. Basahin natin ang salita ng Diyos. Sige, tayo basahin natin. Sabayan nyo na lang po ako. 1, 2, 3, go. Nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay. Limang salop na harina at alak nakalakay sa sisidlan ng balat. Matapos ihandog ang baka, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita. Hiniling ko sa kanya na ako'y Amen. Manatiling mga tayo manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, maraming salamat Panginoon sa hapong ito Panginoon na kami ay mag-aaral ng inyong salita Lord. At Lord, dalangin ko Panginoon na luguban niyo ako ng banal na Espiritu Panginoon upang ang bawat isa ay maunawaan, maintindihan Panginoon. Ganon din Panginoon ang tagapakinig Panginoon. Basbasan mo Panginoon ang iyong banal na Espiritu. At naway mga Panginoon ay may pasok nila sa puso't isipan Panginoon ng bawat isa. Upang sa ganon ay may lagay nila Panginoon ang mga salita mo Panginoon sa bawat puso ng bawat isa Panginoon. Lord, linisin mo Panginoon ang puso ng bawat isa upang ang mga salita mo Panginoon ay pumasok Panginoon sa aming puso. Lord, naway Panginoon, ikaw po ang magbigay sa akin ng kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay kung ano man, Panginoon, ang nararapat naming marinig, matutunan sa oras na ito. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming na pong tayong umpo. So, marami sa atin ang may pangarap sa buhay. Tama? Lahat ba tayo may pangarap? May mga bagay na gusto nating makuha at may mga taong mahalaga rin sa atin. Madalas nating isipin ng lahat ng ito ay para lamang sa ating sarili. Sana yung pangarap natin hindi lang para sa sarili natin. At ayaw nating may humawak o gumamit nito. Yung mga bagay na gusto natin, mga gamit natin, may mga gamit natin katulad ng motor, katulad ng mga kung ano pa man, mga collection.
Yan, si Brian dati, may ano siya eh, ewan ko yung, ayaw niya pahawak yung binigay sa kanya na, may collection na, ewan ko yung ano yata yun. Yung mga ano sa Korea, yung mga singer sa Korea, ayaw niyang pahawak yun. Oo, yun. So, may mga ganun tayo, di ba? May mga mahalagang bagay sa atin na ayaw pahawak sa iba. Ngunit sa buhay ni Hana at ni Samuel ay makikita natin ang isang magandang halimbawa kung paano tumugon ang isang ina sa kabutihan ng Diyos. So, hindi hindi Mother's Day ito. Makakala natin Mother's Day yun. Ano lang. Pinakita ng bahagi ito ng kasulatan na ang pinakamagandang maibibigay natin sa Diyos ay hindi taos-pusong pasasalamat lang. Hindi lang thank you Lord. Kundi ang pag-aalay ng ating sarili at sa buhay sa Kanya. Pwede nating ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi yung para lang sa atin. Ibig sabihin, yung mga pangarap natin, isama natin si Lord sa buhay natin. Yun ang pinakamagandang alay sa ating Panginoon. So, ang unang title ko dyan, ang pag-aalay, pagbibigay na kung ano ang pinakamahalaga. Bubasa naman. Sabi dyan, nung lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shilo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop ng harina at alak na nakalagay sa sisidlan ng balat. So yung sinasabing yung yung lumaki, hindi yung malaki na siya, yung binata na siya. Kasi hindi naman nung binasa ko yung buong context niyan, nung pagkatapos tawag doon, yung ano ba sa Tagalog, yung ihiwalay na sa nanay. Kasi sa ibang translation, pagkatapos susuhin, yun eh. Padedehin yung nanay. So, doon siya inalay ni Hana sa templo. So, ibig sabihin, kadalasan kasi hindi naman niya nilagay kung ilang taon si doon eh. So, malamang 3 taon yun. Kasi kadalasan, mga baby is dati nung unang panahon, 3 taon bago ihiwalay sa nanay. Ngayon, lang yata 6 months, minsan wala pa, 1 buwan pa lang, ayaw na, di ba? So, dati kasi ganon. So, pagkakaalam ko, yung ganon. Sinerch ko kasi yun na kung ilang taon, wala naman sinabi. So, yun ang ang sabi doon is so, kasabay niya yung 3 taong, nakalagay dito, 3 taon yung toro na inalay. So, siguro kasabay nun. Yan. Matapos may isilang at lumaki si Samuel, hindi tinago ni Hana ni Hana ng kanyang anak. Kahit si Samuel ay ang sagot sa kanyang matagal ng panalangin. At siya ang pinakamahalagang kayamanan ni Hana. Dinala pa rin niya ito sa templo. Ipinakita niya na higit pa sa kanyang pagmamahal sa anak, ang kanyang pagmamahal at paggalang sa Diyos. Higit sa pagmamahal sa anak, ang paggalang niya sa Diyos. Ibig sabihin, mas mahalaga pa rin ang Diyos sa kanyang anak. Dahil kahit yun yung pinakamahalaga sa kanya, yung hiniling niya Kasi si Hana si Hana ay walang anak. So, ang asawa niya, ano na ang pangalan nun? Basta yung asawa niya, 2 asawa. Si Hana yung isa. So, yung asawa niyang isa, maraming anak. Saka si Hana, walang anak. So, nanalangin siya kay Yahweh na pagkalooban siya ng anak. Hindi niya inisip na ang regalong natanggap niya ay para lang sa kanya. Sa halip, naalala niya kung sino ang nagbigay nito. So, lesson. Aral yan. Madalas ang mga bagay na pinakamahalaga sa atin ay ang mga bagay na pinakamahirap ibigay o ipagkatiwala sa iba.
Ano bang mga bagay na pinakamahalaga sa atin? Yun ay ang ating oras. Di ba? Mahalaga sa buhay natin ang oras. Yan. Marami sa atin ang naglalaan ng mahabang oras sa paglalaro. Sabihin sa mobile games, paggamit ng social media, panunod ng pelikula o pakikipaglaro sa mga kaibigan. Ibig sabihin, ito ay masaya at normal naman yon. Pero, naisip mo ba na ang oras ay isa sa mga bagay na pinakamahalaga? So, ibig kong sabihin, hindi ko naman sinasabing bawal maglaro ng mobile games, hindi ko naman sinasabing bawal mag-cellphone, may paglaro sa kaibigan. Sabi nga, normal naman yon. Pero, yung time natin sa entertainment, dapat yan ay yung time natin kay Lord. So, mahalaga naman ang oras na yon. Ito ang ating oras ay mahalaga. Dapat na ilalaan natin sa Panginoon. Minsan, nagigilty din naman ako dito na paggising ko sa umaga, sabi ni Lord, uy, gumising ka na, magbasa ka na ng Bible. Pero minsan, sa pagod, pero kung hindi ko naman sinasabing hindi na ako nagbabasa, pero ginagawa ko pa rin naman. May oras pa rin naman akong nagbabasa. Pero ang sinasabi ko dito is yung inuuna ko kasi yung cellphone. So, ganun ba tayo minsan? Madalas? Yeah. So, ang pag-alay ng bahagi ng iyong oras para sa pagdarasal, pagbabasa ng salita ng Diyos, o pagtulong sa gawaing simbahan, ay paraan na pagbibigay ng Diyos kung ano ang mahalaga sa iyo, sa atin. No? So, mahalaga pala yung pagtulong sa gawain sa simbahan. Ministry din yun . So, minsan din, dinadahilan din natin yung maraming gawain sa school. Marami akong assignment, hindi na umaattend sa church, hindi na nakapag-church. Madalas yan. Yan, may mga bagay. Kunwari, meron pa yung, di ba, naghahanap, ano bang tawag doon? Yung nag-ano kayo sa labas. Yung, hindi, naghahanap ng mga youth, gano'n, ang tawag doon? Disciple, ano? Evangelize, di ba? Minsan, busy ako. Tinatamad lang mag-ano, di ba? So, minsan dahilan din natin yon. Kaya dapat, huwag tayong, unahin natin si Lord. Yun yung sinasabi. Pangalawa, ay ang ating pangarap. Di ba? Sabi ko kanina, lahat naman tayo may pangarap. Maraming tayong mga pangarap sa buhay. Maging matagumpay sa pag-aaral, makapagtapos sa pag-aaral, makapaghanap ng magandang trabaho, o magkaroon ng pamilya. Meron ba ditong, siguro lahat naman tayo gustong magkapamilya No? Lalo na si Christian, yun yata wish daw niya Siyempre, ganun talaga yun. Alam mo kasi, mamaya na yan. Yun. So, lahat naman tayo ay gustong matagumpay sa buhay. Kaya, ang tunay na pag-aalay ay kapag sinabi mo sa Diyos, Panginoon, ito ang pangarap ko. Pero, handa akong sundin ang iyong plano kahit iba ito sa inaasahan ko. Diba? Minsan mga ganon. Kagaya niyan, sabi ni yung kanta kanina, hawak mo ang kinabukasan ko. Pagkatiwala natin sa Diyos, yung buhay natin.
binibigay mo sa Kanya ang pamamahala na iyong kinabukasan. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, sa Diyos pa rin natin pagkakatiwala. Sabi ko nga kay Brian, paano kaya kung hindi ka makapasa ng board exam? Diba? Ang alam ng tao, tali-talino mo . Ang alam ng mga tao, magaling ka . Tapos hindi ka pumasa. Diba ang hirap? Mahirap mahirap intindihin yun. So, sana, basta unahin natin si Lord, hindi masasayang ang buhay natin. Pangatlong halimbawa na pinakamahalaga, ang ating talento. Mayroon kang kakayahan, maaari kang kumanta, sumayaw, tumugtog ng mga instrumento, matalino sa pag-aaral, magaling magsalita, o magaling makisama. Talent din pala yun, yung magaling makisama, no? So, sana, ang lahat ng ito ay pagkakatiwala natin sa Diyos. At ibigay natin sa Diyos. Kung magaling ka makisama, magyaya ka ng kaibigan mo. Magaling ka naman makisama. Share. Sabi nga ni Brad Maika kanina, ibigay mo yung mo ng buhay para may share mo yung salita ng Diyos. Ito ay mga kaloob mula sa Diyos. Ang paggamit ng mga talento, ito ay ito ay kaloob mula sa Diyos. Ang paggamit ng mga talentong ito ay kung para lamang magpasikat o mapasaya ang iyong sarili, ay pagtatago nito. Ibig sabihin, hindi mo inihahayag sa Diyos kung hindi mo gagamitin para sa Diyos yung talento. Yung pagtatago, ibig sabihin, tinatago mo lang para sa iyo, para sa sarili. Tinatago mo sa Diyos. Kung maalala nyo, yung talent, yung tatlong talent, yung isa, di ba, yung pangatlo, tinago niya lang yung binigay ng Panginoon. So, ano nangyari sa kanya? Nawalan siya. Di ba? Hindi lang yung pag binigay sa'yo, hindi para sa'yo yan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung talentong ibinigay sa atin. Yung mga bagay na binigay sa atin, magaling kang kumanta ka para sa Lord. Magaling kang sumayaw ka para kay Lord. Magaling kang tumugtog ka para kay Lord. Hindi yung tumugtog ka, rock and roll, yung, di ba? Hindi para sa sarili. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kapag ginamit mo ito para sa kanyang kaluwalhatian, ibig sabihin, inaalay mo ang pinakamagandang talento na meron ka. Natutuwa nga ako dito, lahat yata ng mga nandito may diba? May ministry, mga youth. Ay, di pa. So, mag-isip na kayo kung ano yung talent. No? Madidiscover mo naman yan. Ako, dinidiscover ko nga yung talent ko . Wala, talagang tagapaglinis lang ata ako . Na mag-ano ako ng gitara, wala, hindi matigas . Tigas yung kamay , hindi marunong pumitik . Iba yung pinipitik . Yan. Hamon, handa mo bang ibigay sa Diyos ang bahagi na yung buhay na pinakamahalaga sa iyo? Ginagawa natin ito hindi dahil sa pilitan.
Huwag mo nang gawin kung napipilitan ka. Kundi, gagawin natin, dahil sa pagmamahal at pasasalamat natin sa Diyos. Gawin natin ito bilang pasasalamat at pagmamahal sa Diyos. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa kahandaang ibigay o ialay ang pinakamahalaga. Katulad ni Hana, inaalay niya si Samuel sa Diyos bilang pagmamahal at pasasalamat sa nagbigay. Hindi lang si Samuel ang binigay niya, kundi nagdagdag pa siya. Di ba sabi niya diyan, nagdala pa siya ng isang torong 3 taon at 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sisidlan ng balak. Yun kasi yung lalagyan ng dati, ng alak nila, yung balat ng So yun. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa kahandang ibigay o ialay ang pinakamahalaga. Yan. Pangalawa na tayo. Ang pangako. Pagtupad sa sinabi natin sa Diyos. Sabi diyan, Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. At binigyan nga niya ako. Yan, binigay niya sa kanya. Pagtupad sa sinabi natin sa Diyos. Ibig sabihin yung sinabi natin, yung pangako natin sa Panginoon. Dinala ni Hana si Samuel kay Eli na pari. Pinaliwanag niya ang kanyang kwento, siya ay dating walang anak, siya ay nagmamakaawa at umiyak sa harapan ng Diyos. At nangako siya na kung bibigyan siya ng anak, iaalay niya ito pabalik sa Panginoon. At ngayon, dahil tinugunan ng Diyos ang kanyang kahilingan, narito siya upang 31. Narito siya upang tuparin ang kanyang salita. Pinakita ni Hana na ang kanyang panalangin ay hindi lang basta paghingi, kundi may kasamang responsibilidad. Sabihin, yung pangako niya may kasamang responsibilidad. Tinupad niya, ginawa niya. Hindi lang salita. Sabi ko kanina, maraming mga taong madaling manghingi, madaling humingi, pero pag nandun na yung nakalimutan na yung mga pangako. Maraming magaling humingi sa Diyos, pero kakaunti ang marunong magbalik. Pero si Ana, ibinalik niya, may pasasalamat pa, may dagdag pa. Lesson. Ang pananampalataya ay may kasamang responsibilidad. Kapag tayo ay humingi ng tulong, gabay o pagpapala sa Diyos, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat at tumupad sa ating mga pangako. So ano yung mga halimbawa na pangako? Yun, pangako sa oras ng problema. Madalas, kapag tayo ay may mabigat na problema, na nanalangin, may sakit, mababang marka, mahirap ang exam, mahirap mag-research, di ba? Nananalangin tayo na tulungan tayo ng Panginoon na magawa natin yung mga bagay na gusto natin. Kunwari, mag-research, ibigay yung kung ano yung kailangan. May sakit ka, gumaling ka.
may mababang marka, mag-review ka, bigyan ka ng wisdom. Yung mga bagay na problema. Pero nangangako ba tayo sa Panginoon? May pangako bang, pag humingi ka, may pangako ba sa Panginoon o wala? O humingi lang tayo? Hindi naman masama yung humingi, pero dapat may ibabalik natin sa Panginoon. Sabagay, sabi nga, mahirap naman yung mangako, pero dapat may gawa din. So, minsan sinasabi, tulungan niyo po ako, babawi po ako sa inyo. Lord, tulungan mo, babawi po ako sa inyo. Maglilingkod na ako. Diba? Tutugtog na ako. Magche-church na ako. Diba? Maraming gano'n. Basta lang may ibigay yung ninanais nyo, ginugusto nyo. Lahat ng pangako, ipapangako nyo na. Parang manliligaw, pati kung gusto, dati kasi, madali lang manligaw ngayon. Dati, sabi, kahit buwan, ibibigay ko sa'yo. Ganon, ano? So, mga ganon. Para lang maibigay yung gusto natin. Sabi ko nga kanina, di ba, umpisa, ganon ako dati. Pag nananalangin ako, pero hindi pa naman ako, naniniwala na ako sa Diyos. Pero hindi pa ganito, hindi pa ganun kalawak. Di ba ganun naman yung mga hindi mananampalataya, akala nila pag humingi ka naniniwala sila sa Diyos, pero yung pananampalataya kulang. Na akala nila pag humingi sila ng Diyos, ibibigay na, wala na. Yung mga hindi mananampalataya, ganun naman, di ba? Amen po ba? Tama ba? Na yung mga akala nila ang Diyos is, sabi ko nga, na genie lang, na humingi sila, pagkatapos humingi, tapos na, nagtatapos na doon. Yun, kapag nalutas na yung problema, naging maayos ng lahat, minsan nakakalimutan na natin ang mga sinabi natin o yung mga pangako natin. Katulad ni Hana, humihingi ba tayo ng tulong sa Diyos at tapat ba tayong tumutupad sa ating mga pangako? May mga pangako ba? Nangangako ba tayo sa Diyos at tinutupad ba natin? Pangalawa, pangako ng pagbabago. Yan, nandyan pa yan. Marami sa atin ang nangangako na iiwan lang mga masasamang gawi. Alam ko naman dito, wala namang masasamang gawi dito sa atin eh. Mababait ang mga youth natin dito. Amen? Di ba? Katulad ng paggamit ng masasamang salita, alam ko wala naman dito eh, di ba? Alam ko, di ba? Yung alam ko, wala. Di ba? Yung alam ko. Pero ito ang alam ko. Marami dito ang sa katamaran. Di ba? Wag. Di ba? Maraming pagiging masama pagiging masama sa kapwa. Wala naman dito 'yun eh. O pagkagumon sa mga bagay, pagka-addict, pagkagumon ng mga bagay na nakakasira. So hindi lang alak ang nakakasira sa buhay natin. Marami 'yan. Soft drinks, 'yan. Yung mga sa social media, masobra mo sa pag-cellphone, paglalaro, yan. Nakakasira din yon sa buhay natin. Pero, pag nangako ka na magbago, dapat gawin mo. Yan. Sabi diyan, ang pagtupad sa pangako ay hindi madali, pero
Ito ay patunay na tayo ay may pananampalataya at respeto sa Diyos. Ibig sabihin, hindi sapat ang sabihin salamat. Hindi sapat yung sabihin thank you. Kailangan ito ng samahan ng gawa. Hindi sapat yung sabihin lang. Hindi mo pwedeng, magbabago na ako. Thank you Lord, binigay mo, magbabago na ako. Hindi mo pwedeng sabihin, sabihin mo lang magbago, hindi mo pwedeng sabihin magbago na ako. Kailangan samahan ito ng gawa. Lord, magbago na ako Lord, pero hindi mo naman sinasamahan, hindi naman tinutupad yung mga pangako mo na magbabago ka. Pangatlo, pangako sa paglilingkod. Minsan ay sinasabi nating maglingkod ako sa simbahan kapag malaki na ako. O gagawin ko po ng utos nyo. Kapag sinabi mo ba ito, ginagawa mo ba agad? O pinagpapaliban mo pa? No. Ang pangako ay ang pag-aalay ng ating puso sa Diyos. At ang paglilingkod naman ay paggamit ng iyong mga kamay at paa upang isakatuparan ang pag-aalay na iyon. So, naalala ko nung sabay kayo ni Allen sa sa baptism, no? Sabay kayo, di ba? Ni Gab? Hindi. Parang sabay kayo eh. Hindi. So, naalala ko lang. Nung tinanong kasi si pastor si Allen eh. Tinanong niya kung ano yung may bibigay niyang ministry sa church. Sabi niya, mag-involve daw siya sa music. So, tinupad niya naman. Ang naalala ko naman kay Gab, hahanapin pa niya. So ngayon, alam ko nahanap na niya. Amen ba, Gab? Di ba? Nasa kanya ata, magaling siya daw mag-preach eh. So, hindi man ako kasing galing nila, kasing galing nyo, sana may matutunan pa rin kayo. Yan. Saan na tayo? Yan. Ang pangako ay ang pag-aalay ng ating puso sa Diyos at ang paglilingkod naman ay paggamit ng iyong mga kamay at paa upang ikasakatuparan ang pag-aalay na iyon. Saka si Arvin pala, ganun din yung sinabi na siya daw mag-ano tawag dyan? Naalala ko, yun yung sinabi niya eh. Media. Media. Yun, pasensya na kayo, medyo ako makakalimutin ako sa mga word eh, kaya minsan, hirap. Kaya minsan talagang sinusulat ko na lahat eh. Kaya habang habang nagre-review ako, dami ko pa rin sinusulat kasi maraming nababago. Kagaya kanina. Sulat pa rin ako. So, hamon. Naalala mo pa ba ang mga panahong humingi ka ng tulong sa pagpapala ng Diyos? Meron ba kayong hiningi sa Diyos? Yan. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang tunay na pasasalamat ay nakikita sa ating pagsunod at pagtupad sa kanyang salita. Bilang kabataan, marami tayong hinihiling sa Diyos. Magandang kinabukasan, matagumpay sa pag-aaral, matagumpay sa trabaho, sa mga gabay at sa mga desisyon. Tatandaan mo pa ba na iyong pangako sa Kanya nung ikaw ay humihingi? Ang tunay na pasasalamat ay nakikita sa ating pagsunod at pagtupad sa Kanyang salita. Pangatlo na tayo. Ang paglilingkod.
pag-alay ng buhay para sa Kanya. Sabi diyan sa verse 28, kaya naman po inhandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Ito ang pinakamagandang bahagi ng kwento. Sinabi ni Hannah kay Eli, inahandog ko siya ng Panginoon, sa Panginoon. Habang siya ay nabubuhay upang maglingkod siya sa Panginoon, ang ibig sabihin nito ay, si Samuel ay hindi na akin. Yun ang ibig niya sabihin. Hindi na akin. Siya ay hiram ko lamang. Hiram ko lamang sa Diyos. At ngayon ay binabalik ko siya upang maging kagamitan ng Diyos habang siya ay nabubuhay. Si Samuel ay bata pa noon, pero sinimulan na niya ang kanyang paglilingkod. Sabi ko nga kanina, 3 taon, paano kaya yun, no? 3 taon. Naglilingkod na siya sa Panginoon. So, dito natin makikita na ang paglilingkod ay hindi para lamang sa matatanda, may pinag-aralan o namumuno. Ito ay para sa bawat isa, bata man o matanda. Walang pinipiling edad. Yun. Ang paglilingkod ay hindi para lamang sa mga matatanda o may pinag-aaralan o may namumuno. Nilagay ko pala yan. Ibig sabihin, ito ay para sa bawat isa. Wala si Edres, no? Kakatuwa nga si Edres, no? Gusto niya daw mag-ano sa Sunday school. No, sana may ganun tayong mga puso. Lesson. Ang pinakamataas na uri ng pagbibigay ay ang pag-aalay ng ating sarili upang maging kagamitan sa Diyos. Ang ating buhay ay hiram lamang mula sa Kanya. Ang paglilingkod ay hindi gawain para lang sa mga tatanda, kundi para rin sa mga bata o kabataan. So ano ba yung halimbawa ng mga paglilingkod? Maaring maglingkod kahit bata pa. Akala ng iba, kailangan mo nang lumaki, makapagtapos sa pag-aaral o tumanda bago makapaglingkod. Maraming mga ganyan nata dito eh. Mag-aaral muna ako. So pero katulad ni Samuel na nagsilbi sa templo habang bata pa, kayo rin ay maaari nang magsimula ngayon. Maaari kang tagapagturo sa mga bata, mga Sunday school, tumulong sa pag-aayos ng simbahan, maging bahagi ng music team, o tumulong sa gawaing pagkakawang-gawa. Pagkagawang-gawa, marami dyan. Paglilinis ng plato, pinagkainan. Minsan, pinagkainan mo na, hindi mo pa malinisan. Yeah. So, ibig sabihin, paglilingkod din pala yon. Kasi sa church din yan eh. Ginamit nyo sa church yan eh. Tama? Kasi paglilingkod din yun eh. Pero kung kawawa naman yung laging tagahugas na lang. Pero buti na lang, may mga schedule kayo dito. Meron ba hanggang ngayon? Maganda yan. Ibig sabihin, naglilingkod na sila, may ministry na sila. Ang iyong kabataan ay lakas, ay biyaya na inaalay. May alay mo sa Diyos. Amen po ba? No? Ang iyong kabataan o lakas, ang ating lakas, ay pwede nating ialay sa Diyos. Ang buhay natin. Pangalawa, paglilingkod sa pamagitan ng ugali. Hindi lang sa loob ng simbahan. May ipapakita ang paglilingkod. Hindi lang dito sa church. Pwede sa paaralan, pwede sa bahay, maging masunurin sa magulang, matapat, mabait, o
o mabuting halimbawa sa imong mga kaklase ay isang malaking paglilingkod sa Diyos. Yan, nasabi ni Micah kanina na sana makita sa atin ng mga kaibigan natin, kaklase natin na naglilingkod tayo sa Diyos. Paano mo may bahagi ang salita ng Diyos kung hindi mo may papakita na ikaw ay naglilingkod sa Diyos? Ano bang naglilingkod? Naglilingkod, hindi lang yung paghugas ng plato, marami. Nakikita yung sarili na ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabait. Ikaw ay magalang. Sabihin nila, bakit napakagalang nito? Inaaway ko na magalang pa rin. Mabuti pa rin. No? Ibig sabihin, alam nila. Bakit kaya? Titignan ko nga ito kung ano yung mga pinaggagawa nito, bakit ang bait-bait niya. Di ba? So, iano ka tuloy. Ano ba tawag doon? Iimbestigahan ka na. Di ba? Pag may makikitang hindi ka, ano ba tawag doon? Kanais-nais sa buhay mo, inaalam nila. Tama ba? Yung mga hindi ka, ano ba? Yung mga bagay na hindi ordinaryo sa buhay mo, aalamin nila yan, bakit ganyan? Sabi niya, bakit kaya, di ba, kunwari, may kapansanan ka, alam nila bakit kaya ganyan yan. Masama ugali mo, bakit kaya ganyan? Ay, si nanay ganito, ganun din pala, kaya ano. Bakit kaya mabait yan? Di ba? Kagaya dun sa, sabi ko nga, ito pa, ulit-ulit ko sinasabi ito na mga kapitbahay namin, kahit daw, akala nila, mayaman kami, akala nila marami kaming pera. No? Akala nila, bakit para daw kaming walang problema. Sabi pa nga nung isa ang bait ng Diyos sa inyo. Isang kapitbahay namin Di ba? Nakikita nila, papakita natin. Saan ba ako? Yan. Paglilingkod sa pamagitan ng pag-ugali. Yan. So, kailangan maging halimbawa tayo sa mga ating mga kaklase, katrabaho. Kapag nakikita ng iba na ikaw ay kabataang may takot sa Diyos, dinadakila nila ang Diyos dahil sa iyo. Amen? Diba? Pinaparangal na nila ang Diyos. Kaya pala mabait yun kasi naniniwala sa Diyos. May pananampalataya sa Diyos. So, ibig sabihin, kung na-inspire sila sa inyo, baka ganun din siya. Magiging ganun din siya. Diba? Maging mabait na rin ako. Huwag yung pangatlo, paglilingkod sa pamilya. Ang pagtulong sa mga gawaing bahay, paggalang at pagmamahal sa magulang at nakakatanda ay isa ring paraan na pag-aalay ng buhay. Maraming kabataan ang nag-aakalang ang gawaing bahay ay tungkol lang sa pamilya. Pero para sa Diyos, ang paggawa nito ng may mabuting puso ay paglilingkod din sa Kanya. So, hindi lang pang pamilya yung gawaing bahay, paglilingkod din sa Diyos. Kahit sa trabaho, pag ginagalang mo yung pamilya ay sa yung boss mo, para mo naling ginagalang ang Diyos. Kasi nasa Bible naman yan Hindi ko lang kung, di ba nasa Bible yan, di ba? Gawin mong parang Diyos. Hindi na kasi ako masyadong naglalagay ng Bible verse sa ko Baka minsan medyo pa. No? Maraming kabataan ayun. Ang paggawa nito ay may mabuting puso at paglilingkod din sa Kanya. Hamon.
Maaring isipin mong bata ka pa at marami ka pang kakulangan. Pero tandaan, hindi hinahanap ang Diyos ang iyong kasakdalan. Ibig sabihin, hindi hinahanap ng Diyos ang iyong perpektong buhay. Ang hinahanap niya ay yung puso at kahandaang maglingkod. Tulad ni Samuel, anong bahagi ng iyong buhay ang handa mong ipahiram, ibigay o ialay sa Diyos simula ngayon? Ang kwento ni Ana at ni Samuel ay paalala sa atin ng lahat na mayroon tayo ay galing sa Diyos. Amen po ba? O lahat ng galing sa Diyos. Conclusion. Ang ating buhay, pamilya, kakayahan, at kinabukasan ay galing sa Diyos. Ang pinakamagandang paraan at pagtugon natin sa Kanyang kabutihan ay ang pag-alay ng ating sarili. Bilang kabataan, naway maging katulad tayo ni Ana na marunong magbigay at tumupad sa mga pangako at katulad ni Samuel na kahit bata pa ay inaalay niya ang buhay upang maglingkod sa Diyos. Ang tanong ngayon, handa ka bang ialay ang iyong buhay para sa Kanya? Ang konsepto ng hiram. Ang hiram na ang ating buhay, lakas, talino at kakayahan ay hiram lang mula sa Diyos. Wala tayong dala noong tayo ay pinanganak at wala rin tayong madadala pag alis natin dito sa mundo. Kaya habang tayo ay nabubuhay, ang tamang gawin ay gamitin ang lahat ng ito ayon sa Kanyang kalooban. Ang tunay na kayamanan ay yung nasa puso mo si Kristo. Kung wala sa puso mo si Kristo, ibig sabihin, you are nothing. No, English yun. Walang silbi ang buhay mo kung wala ang buhay mo si Kristo. Tulad ni Samuel na lumaking naglingkod sa Panginoon, ang buhay nating mga kabataan ay magiging makabuluhan lamang kung ito ay ilalagay natin sa kamay ng Diyos. Amen? Bigay natin sa Diyos. At lahat ng papurit pagsampa sa Kanya. Tayo po'y tumakos sa